So we are going to talk about the AI Kakeibo system. So to start with this, let's have the introduction. So alam naman natin in today's digital age, so with the rise of online shopping and cashless transactions like yung mga TikTok Shop or Shopee, so mas napapadali tayong matukso kasi nga with the ease of technology na ang dali na lang umorder tapos makikita mo pa mura lang and mas natutokso tayong maging magastos. So, kakeibo means the practice of categorizing expenses into needs, wants, cultural goal, and expected cost. So, isa siyang mga listahan na, kumbaga, ilalagay mo dito yung mga pag-spend mo sa needs, sa wants, cultural goals, and expected cost para mas magbigay awareness sa ating mga tao kung essential ba yung bagay na pinagagastosan natin or discretionary spending lang. So, by implementing this to into Filipino, so mas mapapadali, mas magbibigay awareness sa ating mga Pilipino kung saan ba natin na igagastos yung mga dapat na paggastosan natin. So, like student, dapat sa schoolwork related lang yung magiging gastos nung sa scholarship. Like, hindi dapat mapunta siya sa mga gadgets na hindi naman siya necessary, sobrang needed. And reasons, ang reason namin is to help as Pilipino nga with the alam naman natin na bit-bit palagi natin yung cellphone. So, naisip namin na gawin siya to magbigay na rin ng practices sa mga Pilipino para maiwasan yung mga budol na ganun. So, kasi marami ring nahihirapan ng estudyante dahil nga natutokso sa mga ganun imbis na yung 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 perang sinusustento sa kanila ng gobyerno dapat mapunta sa tamang bagay. So with the AI-powered health nga, mas mapapadali siyang gamitin. So, objectives, so automated expense tracking, promote mindful spending, enhance saving habits, ensure accessibility, and prevent overspending. So, ang goal nga namin is to magbigay nga ng awareness and especially notification na kung nakapag-overspend ka na ba. So, dapat mas maiwasan natin yung at mas matulungan tayo maging disiplinado. So, expected contribution benefits in the fields of IT. So, makakatulong to sa mga financial technology industry like yung pagbabasa ng data analytics kung ano ba yung behavior ng nating Pilipino kung paano tayo gumastos. And makakatulong to sa mga gobyerno na nagbibigay sustento sa mga tao like yung 4Ps or yung scholarship. Kasi para mas malaman nila na kung sa tama bang bagay nagagastos ng mga tao yung binibigay nilang pera.